Sa ating mga balita, walang sorry-sorry. Nitong nakalipas na Miyerkules, Pebrero 5, iginit ni Pangulong Aquino na hindi hihingi ng paumanhin ng Pilipinas sa Hong Kong kaugnay ng 2010 Luneta hostage crisis. Sabi ng Pangulo, iniiwasan lamang niya na magkaroon ng legal liability sa sandaling mag-sorry ang Pilipinas. Balikan natin yan mula kay Rocky Ignacio. Nanatili ang posisyon ni Pangulo Aquino na hindi mag-apologize sa Hong Kong kaugnay ng 2010 Luneta hostage incident. Sa kanyang panayam sa New York Times, sinabi ng Pangulo na posibleng lumikha ito ng problemang legal. Bukod pa ito sa kawalan pa rin ng kompensasyon sa mga Pilipinong nasawi sa mainland China. Ang malinaw kong narinig ay yung pagsasabi na merong similar incidents na katulad nung nakaraang taon, a Filipina doctor, Dr. Bunye from Cavite, was killed when there was a wayward vehicle that rammed itself into a crowd in Tiananmen Square. And then a few years ago, during the past, this was the time of the, many years ago, no, not in this, it did not happen during the current administration. There was a father and a daughter that were killed when a knife-wielding man attacked them also in Tiananmen Square. So these are parallel incidents to the act that was perpetrated by the police officer in the Quirino Grandstand incident. And that was the reply of the president, that there was no apology, there was no liability that was acknowledged for these episodes. Magkagayunman, tiniyak pa rin ng Malacanang na magpapatuloy ang pakikipag-usap ng Pilipinas sa Hong Kong para sa katanggap-tanggap na solusyon. Nauna na nagpulong sina Pangulong Aquino at Hong Kong Chief Executive for Special Administrative Region Leong Chun-ying sa ginanap na APEC Summit sa Bali, Indonesia ng nakaraang taon. Katulad na rin nung kanyang inihayag sa kanyang pakikipagtalakayan kay Hong Kong Chief Executive Leong nung sila ay nagkita sa sidelines nung APEC. It is simply a reiteration of what he already conveyed. And let us take note that even after he had conveyed that, nakapagpatuloy naman yung usapan ng magkabilang panig para nga mapalapit sa pagkakaroon ng closure on this issue. Kasunod nito, hinikayat ng Malacanang ang mga Pilipino sa Hong Kong na maging mahinahon dahil handa ang pamahalaan na protektahan ang kanilang kapakanan. Simula ngayong araw, epektibo na ang pagpapatupad ng pag-alis sa visa-free access para sa mga Pinoy na humahawak ng official at diplomatic passports. Sa kasalukuyang pagkakataon, yaman din lamang at ito ang petsa na itinakda doon sa pagsasagawa ng restrictions. Ang ating panawagan sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa Hong Kong SAR ay manatiling mahinahon. Ang ating pamahalaan ay handa sa mga posibilidad na maaaring manggaling doon sa mga inaambang aksyon at patuloy na naninindigan ng ating pamahalaan na gagawin ang lahat ng nararapat upang ang kapakanan ng mga Pilipino sa Hong Kong SAR. Sa kasalukuyan ay may mahigit 100,000 Pilipino ang nagtatrabaho sa Hong Kong. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.